Alam mo, kapag bumalik ako sa mga laalang pagkabata ko sa probinsya, parang kahapon lang lahat. Yung simpleng buhay, yung bang mga bagay dati, Madi, na hindi mo pinapansin pero ngayon, namimiss mo na. Madi, tuwing umaga, gigising ka sa tilaok ng manok at hindi sa alarm clock. Tapos paglabas pa ng bahay mo ay mararamdaman mo agad ang labig ng simoy ng hangin at amoy na amoy mo ang halimuyak ng mga bulaklak at damo na basa dahil sa hamog. Yung tipong hindi mo na kailangan magmadali. Dati, yung bang walang cellphone na hawak-hawakan, kundi pamalo lang ni nanay kapag late ka nang gumising. Tapos, didiretso ka na lang sa taniman o kaya sa bukid. Hindi pong mag-harvest ka na lang ng prutas o gulay, mga kaibigan. Laging may mga alagang kambing o mga hayop at iba't ibang hayop pa yan. Kaya bago pa man makakain sa agahan ay kailangan mo munang unahin na pakainin ang mga alagang hayop na manok at baboy. Mama, di ang saya ng laro namin noon. Simple lang pero sobrang saya. Yung tipong naglalaro lang kami ng tago-taguan sa may damuhan o di kaya gagawa kami ng mga baril-barilan gamit ang mga sanga at puno ng dahon. Di na kailangan ng gadgets noon, mga kaibigan, kasi sapat na ang kalikasan para mag-enjoy ka. Pagdating mo ng hapon, mag-uuwian ng mga tao galing sa bukid at ang mga kapitbahay, Madi, na halos magkakasabay na kaming maghapunan at sabay nang magkwentuhan hanggang sa aabutin ng dilim. Yung tipong kahit simpleng buhay lang sa probinsya, dama mo ang saya at katahimikan. Ngayon, habang abala tayo sa mga bilis na buhay sa syudad, minsan, gusto ko nalang bumalik sa panahong ngayon. Doon dahil simpleng buhay kung saan walang masyadong iniintindi, kundi kung paano ka lang magiging masaya. Andito na po uli tayo sa bukid. Ayun o, napakain ko na po itong mga tilapia. Kita po ba ninyo? Ayan o, medyo na-adapt na nila yung paligid, tsaka hindi na po sila naiilang. As bali nung isang araw ho ay hindi ko na i-vlog. Naggawa po ako dito yung lahat ng mga posibleng daanan po ng mga pusa, kasi naglagay po ako ng nakaraan ng tuyo doon para malaman ko kung napapasok pa ba itong kusina natin. So parang naglagay naman po ako nung isang araw ng tuyo at pagbalik po natin dito hindi naman kinain. Kasi nga okay na po yan, na-sealed na po natin lahat yung mga posibleng daanan. Ano po, magaling po yung mga pusa, ano, mga dayong pusa po. Ayan, okay na po yung taas. At naglagay po ako ng palatandaan at hindi naman po nawala yung pagkain dyan sa loob. So ngayon, mga kalayas, ito lilinisin ko tong mga kalat na to kasi maghapon ako nang gawa dito. At hindi na ako nakapag-vlog para makapag-focus po ako dun sa pagtatrabaho dito. Kaya ngayon ito, lilinisin ko na muna. Tapos itong tulay, lalagyan ko na po yan ng kahoy sa ilalim para pantay na po siya. Hindi na talaga siya nakapasok dito. Kasi mga kalayas, ito po ay parang puzzle din yung panggagawa ko, kaya ako'y natagalan. Kasi ayan po, kita nyo naman po itong ating haligi. Sinunod lang po natin kung ano yung design po niya. So ngayon yung pinakang enclose po niya ay ito, parang pinasel ko na lang. At medyo natagalan nga po ako, halos maghapon, kasi naghanap ako ng mga kahoy na pwedeng itapal po dyan. Kagaya po nito, mga kalayas. Actually kung itong haligi na ginamit natin dito, yung tuwid lang, napakadali lang po. Kasi ano lang po, kagaya po nito, hindi na po mahihirapan. Since ang ginamit po natin na haligi ay medyo maraming kilo-kilo, tapos may mga design, kaya medyo nahirapan po ako sa panggawa po na ring pinakangharang po nito. Ayun, so far okay naman na po. Nilagyan ko na lang siya ng mga ganitong lock, goma.
Yan. Para hindi po talaga siya mahihila. Mga dayong pusa po yung napunta po dito kasi yung kay Kuya ka best friend naman po ay laging busog. Pinagsasaing po palagi yun. Nung isang araw po na naggawa ako dito, sobrang lakas po ng ulan. Ito lalagyan ko na ng kahoy sa ilalim. Ano mga kawayan, pinagputulan po. Ayan, okay na po mga kalayas. Kahit pa paano medyo malinis-linis na po ang paligid. Ngayon naman po ang gagawin ko, lalagyan ko rin po arin dulo ng kagaya po na rin. Ito po ay hindi ko na natapos ay. Yan, ngayon ko lang po ulit itutuloy. Dati naman po yung puro ganari po talaga sa linang. Puro ganari po, darulo, yung mga tulay-tulay po ba. Sa labahan, mga tinatawidan. Tayo mag-painter, karpintero naman ngayon mga kalayas.
mag-asinta. Madali po bang tumrabaho? Kaya po na rin mga ganarip pako-pako ay kapag po wala, yan ang hirap. Gawa na pupunta pa sa bayan. Okay na po ari oh, nasukat ko na. Pantay na po oh. Tapos ang gagawin ko po dito mga kalayas, ito lalagyan ko na lang po ito ng kawayan. Tapos bato na rin po ari dito oh. Bato na rin po ang ilalagay ko dito. Ari po oh. Yan. Total naman tayo may mga kawayan pa din eh. Pwede na po ari oh. Yeah. Yung iba po ay semento ay ang nilalagay. Ay siguro naman ho ari ay tatagal din ng kung ilang taon na nandin eh. Kumbaga mga kalayas, pagdating po sa financial ano po na kaalaman, ay ako po ay talagang sobrang wise din po bang gumastos. Gawa ng sooner or later ako rin naman yung magsasuffer eh kung gastusin ko lang yung ipon ko kung saan saan. Kaya ayun, ito maganda rin naman po at gawa ng siya ay native o puro kawayan na lang po yung ating ginagamit. Ay sayang naman po ay kung hindi ko gagamitin na rin kawayan. Lalakad tayo din eh. Yeah. Diretso din eh. Hindi tayo masyado mapuputikan no pag may ganaring daan. Kahit umulan ng umulan. Medyo mautiplaan po na trabahuhin. Yan, halos puro kawayan na po ang ating mga ginamit. Aring butas na rin kawayan, akin na lang lalagyan ng putik para hindi po siya pasukin ng ahas o kung ano mang napasok sa ganari. Yeah. Yan, kahit pa paano naman mga kalayas, utay-utay po nade-develop ring ating gawa po dito oh. Matagal lang po talaga na process. At halos ngayon po ay ako na lang talaga yung ano ay yan. Ito ang aking libangan po pagkayo sa mga bakanting oras. Tingnan niyo mga kalayas yung tilapia, nagpapalutang oh. Magat hapon ko lang po yan ipinapapakain eh. Pag wala po ako dito, pinapakain ni kuya sa umaga. Hindi din daw po maganda na laging busog na busog po yung ganyan. Masama din daw po pag napasobra sa pakain. Ayan, medyo sanay na sila mga kalaya sa tao. Andito po kanina si Bayaw ay naglapitan eh. Akala ibibigyan ng pagkain. Medyo maliliit pa kaya hindi po masyadong pansin sa camera. Pero yan po. Ayan, hindi na po ilang sa atin. Work na po ulit mga kalayas. Makakain na po. Yan, ari po din eh oh. Parang ganari din po. Tapos ay ayan, lalagyan ko na po ari ng bato.
Ngayon po tinatanggal na yung mga lupa, gawa ng papalitan ko po ng bato. Ari po ay lalagyan ko ng ganaring kawayan para yung putik ay hindi po pumunta dito sa mga bato kapag umulan ng umulan. Itong mga kawayan na ito po, yung mga pinagtabasan lang mo dun sa kubo, tsaka yung lahat po, lahat ng wala pa po ako nakukuhang bagong kawayan sa tabing ilog. Ito po ay lahat mga pinagputulan lang po. Yan. Para po siya ay hindi guguho ang putik pag umulan. Para hindi po mahaluan yung mga bato ng putik. Para siya ay hindi makatalapid. Kaya rin. Ano po? Ayan, at least po yung lahat ng mga kawayan, ultimo yung pinagputulan, gamit na gamit po lahat. Yung pong talagang ibang hindi magagamit ay pwede namang panggatong. Hindi po makahiwa. Na. Ano po, lalagyan ko lang po ng sako.
tulad yan, kagaya po na rin, oh. Tapos hindi na nalubog sa putik, gawa ng may sako po. Gawa nandun po sa kay kuya, ang dami na po niyang nailagay na bato, ay ubos pa rin po. Gawa ng nalubog po. Medyo madali-dali din po pating makuha yung bato po pagkakailanganin. Gawa ng siya po ay maisuporta na gano'n rin. Yan, ito na po yun. Kahit umulan ay hindi na po ganun ka-putik. Yan, puro bato na po. Ayun po mga kalayas, okay na po are, hindi na po masyadong magpuputi. Kahit papano naman po ay nauutay-utay. Ayan o, may bato na po hanggang sa loob. Tapos dito, ayan po. So bali yung dito, bala ko sanang gawin na lang din po na ganito. Ito idudugtong ko dito. Kaya lang mga kalayas, wala naman na po akong bato na ilalagay po dito. Papakuha na lang po uli ako, ay since may time pa naman po, ay gagawa na lang po muna ako ng ibang pwedeng magawa po dito. Ayan po. Yung ating ginawa. Tapos na po rin tulay, tapos okay na po yan. Ayun po mga kalayas, maraming salamat po sa inyong pagsama. Ingat po kayo palagi, saan man po kayo naroon. God bless us all. Peace out. Bye.